Wala pa rin patid ang palitan ng mga missile at bomba ng Israel at ng Iran. Kabilang sa pininteriya ang isang oil refinery sa Israel at ang TV station sa Iran. Kaya naman nangangamba ang ating mga kababayan na naiipit sa gulo. Ang iba gusto nang umuwi ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Inulan ng ballistic missile ang Tel Aviv, Israel. Kahit ang Iron Dome nila, nalusutan ng mga missile mula sa Iran. Sa pool ang lungsod ng Petah Tikva. Napasabog din ito ang oil refinery plant sa Haifa. Gumanti naman ng Israel at tinira rin ng Iran. Sa kasagsagan nga ng live report ng Iran state media, biglang tinamaan ng airstrike ang TV station. Nagmadaling umalis ang anchor sa takot. Sa isa pang video, kitang nasunog ang TV station. Bukod dyan, tinarget din ng Israel ang mga abalang kalsada ng Iran. Ayon sa Israeli Military Forces, napatay nito ang wartime chief of staff ng Iran na si Ali Shadmani na sinasabing most senior military commander. Wala pang pahayag ang Iran. Dahil sa palitan ng missile, marami ang nag-aal sa balutan sa Iran at Israel, kabilang sa mga apektado ang ilang Pinoy. Sa eksklusibong video na ibinahagi sa News 5 ng OFW sa Israel na si Gwen Igne, ipinakita niya ang sitwasyon ng kanyang inaalaga ang Israeli. Hindi na sila nakababa sa bomb shelter dahil sa sunod-sunod na ballistic missile attack. Ay, Diyos ko po. Ay, Diyos ko po. Ang caregiver na si Cheryl Gutierrez nakarating naman sa bomb shelter. Nabulaga kami past 8. Ayun, nag-alarm na yung mga cellphone namin. So, talagang yung ano mo, hindi mo alam kung paano ka babangon. Yung mga kasama kong iba po dito, nagba-blackout nga po. Sa ngayon, nakabalik na sa Pilipinas ang 10 OFW na na-stranded sa Dubai Airport matapos ang temporary shutdown ng mga major airports sa rehiyon. Nakauwi na rin ang naunang 18 OFW na na-stranded at may 17 pa raw na uuwi ng bansa. Tutulungan sila ng DMW at OWA. Aabot sa 150 na Pinoy ang gustong ma-repatriate mula sa Israel habang isa naman sa Iran. Sa ngayon, nagpapagaling na ang 7 sugatang Pinoy sa Israel kabilang ang 2 kritikal. Nanawagan naman ng DMW sa mga OFW sa Middle East na magdoble ingat lalo't nakataas sa Alert Level 2 o Restriction Phase doon. Maaaring tumawag sa Hotline 1348 para sa mga hihingi ng tulong. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.